Hello mga kachikahan! It's me again, Mommy Chi, and welcome back to my channel! So for today's video is magko-product review na naman ako. And yung product na yon is itong Simplus Air Fryer. So by the way, this is not sponsored. Nabili ko siya sa Shopee for only 960 pesos. Bali may kasama na siyang parchment paper na 10 piraso. Pero umorder pa rin ako ng additional na 30 pieces parchment paper. Ganito naman. Meron siyang lalagyanan. So, bali ito is 99 pesos to. So, umabot din ako ng halos 1,180 kasi, syempre, kasama to. Pero yung air fryer lang is 960. So, madalas nagsisale dun sa shop na yon, Simplus, which is, dyan ko rin binili yung aking dust mite vacuum. So, ayun na nga mga kachikahan. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga nasa loob na instruction manual, kung paano siya gamitin, and ano yung experience ko sa paggamit nito. Kasi medyo marami na rin naman akong nailuto. I-share ko sa inyo yung mga pictures nun. Tapos, syempre, yung actual video rin kung paano gamitin. Bibigyan ko rin kayo ng idea kung paano siya linisin, ingatan, ganun. So, kung tinatamad ka magbasa ng manual and isa ka rin katulad ko na mahilig lang manood ng mga reviews from different content creator, well, this video is definitely for you. So, if ever naman masyado kayo nakakabaan sa mga sinasabi ko, i-click nyo na lang yung timestamp, nandiyan siya sa description box para mapanood nyo na kung ano yung gusto nyo lang panoorin. So, ayun na nga. Without further ado, let's get started! Hindi ko na malaman yung gusto niya pumigas yan. Inan? Paano mo naman sabi ko sa'yo, kunin ko ng gas. Kasi pag namin ko, binaya kami sa Italy. Matawag sa Pelis na. Pag binayaan sa kanila. Ngayon, pag malimang yun, aling parang yun, yun. Yung mga patibagin na, wala na kayo mga para na bumalik. Bigyan na natin yung 60 ito. Sabi ko, abo, sinus pera. Tapos, yung kapatitan nyo, sabi pera. So, ayun na nga mga katsikahan. Sobrang dali lang nung pag-unbox ko dito sa product na to, no? Tapos, ituturo ko muna sa inyo ngayon yung parts ng air fryer. Ipapakita ko sa inyo para syempre meron din kayong idea. So, let's go! So, ito na nga mga katsikahan. Ayan yung itsura ng air fryer. So, bali ginamitan ko nga pala ito ng adapter. Kasi yung kanyang plug is, wait lang, tigas. Ganito, yan. Tatluhan. So, yung saksakan namin dito, pang dalawahan lang. Kaya ginamitan ko siya ng adapter. Ayan. Okay? So, start na tayo. Dito sa taas, makikita niyo yung timer niya. So, ayan. Minutes po yan. Ayan, naka-indicate naman. Ayan, minutes. Tapos dito, sa side na to is yung temperature controller. Ito yung indicator lamp. So, umiilaw yan kapag ka gumagana. Tapos, ito naman, lining plate. By the way, pwede naman kayong mag-air fryer na, gumamit ng air fryer na hindi nagpa-parchment paper. Pero, kasi mas malinis at saka, mas madali siya talagang linisin kapag may parchment paper. Pero okay lang naman kung ayaw yung gumamit nun, pwedeng direkta na lang dito. Pero hindi ko pa na-try yun. Tapos ito, yung mismong pot. Ito yung handle. Ayan. Ito hindi ko lang sure, hindi ko magagaranty if ever na pagtagal ng panahon is hindi siya magfe-fade. Tapos, syempre, sa likod, ito yung power cord. Tapos, sa likod, meron siyang air outlet. So, ayan. Yung kanyang air outlet. So, ngayon naman, mga katsikahan, isi-share ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. So, magpa-flash ako ng actual video ng paggamit itong air fryer. So, ayun na nga mga katsikahan, start na tayo gamitin ng air fryer. So, yung kanyang plug is ginamitan ko siya ng adapter. And then ngayon, ito yung kanyang plate. Lalagyan ko lang yan ng parchment paper. May kasama na yan kapag ka bumili ka 10 pieces, pero pwede ka rin bumili ng separate. So, yung parchment paper lang naman is siya yung hihigop ng oil at saka syempre, mas mapapadali yung process ng paglilinis natin. And then, isaset ko na yung
timer. So, bali yung timer is nasa left side and yung degrees naman kung gaano kainit is nasa right side. So, hindi na kayo malilito kasi sa taas naman makikita nyo naman yung image. May guide dyan kung gaano kalakas at kung gaano katagal nyo siya kailangang lutuin sa air fryer. So, eto na nga. Bali, sinet ko siya ng 15 minutes. Pero, pwede nyo siyang i-check. So, ayan, chinek ko siya. Kapag binuksan nyo yan, mag-automatic off naman din siya. Tapos kapag pinasok nyo ulit yung plate na yan, is magtutuloy ulit yung heat niya hanggang matapos niya yung time na sinet nyo. So, ayan, binalibaligtad ko lang. And then ngayon, eto, nakikita nyo naman na medyo hilaw pa yung kabilang side. So, ibalik ko siya ulit. Another 15 minutes. Done! Ang daming oil. Oh? Hindi matitira ang oil niya. Okay, kukunin ko na lang yung pork chop pa. Tapos mo yun. Mag-oil ka ulit. Hindi naman ko bantot yun. What? Ano naman ang balik eh. Ayaw mo saan? Ayan, so for now, papalamigin ko muna yan bago ko siya linisin. And then, kakain muna kami ngayon ng dinner. So, ayan, masarap naman siya. So, ayun na nga mga katsikahan. Nakita nyo na kung paano gamitin yung air fryer. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung experience sa paggamit ko nito. So, by the way, yung model nga pala nito is model number KQZG007. So, if ever na gusto nyong basahin yung manual nito, punta lang kayo dyan sa link na yan and then isearch nyo yung product na gusto nyong makita, simplest product. Tapos, ayun, makikita nyo na yung gusto nyong malaman about sa user manual nitong air fryer. So, back to the topic. Ito pala, nung dumating siya sa amin, yung air fryer, ginamit ko siya after 2 days. Tapos, ayun, unang gamit ko hanggang 3 beses, medyo may pagkaamoy plastic siya. Same, kagaya sa induction cooker ko, pati dun sa dust mite vacuum ko. Pero after nun, wala na. So, ayun, nakapag-try na ako ng pork chop. Nakita nyo naman. Mas masasabi ko na healthy living siya kasi nga, nakita nyo naman yung oil. Wala akong nilagay ng oil doon, pero yun yung sariling oil nung pork chop. Tapos, masarap naman din, malinamnam siya, lasang-lasa mo pa rin yung pagka-marinate mo. Tapos, sa isda naman, na-try ko na rin yung isda. Hindi lang siya ganun kakulay ng pritong isda. Pero sa lasa, halos pareho lang din. Malalasahan nyo pa rin yung minarinate nyo na asin. Tapos, yung lasang tilapia pa rin naman siya. Tapos, sa patatas naman, yun yung una kong niluto dito. Ay, nuggets pala. Nuggets yung una. So, yun sa nuggets ko, mga 10 minutes lang, luto na siya. Tapos, naka 150 degrees yung kanyang temperature. Okay, masarap din siya. And walang mantika. Tapos, yun na yung patatas. Medyo nagkulang ako sa oras, no? Ang ginawa ko kasi 15 minutes, dapat siguro mga 20. Medyo hilaw yung sa gitna. Tsaka hindi ko kasi inayos yung paglagay ng patatas dun sa plate. Kaya naging ganun yung resulta. Tapos nag-try na rin kami ng fried chicken na minarinate sa toyo, pati kalamansi. Ang sarap. Ang sarap ng air-fried na fried chicken. Talagang halos maubos ko yung isang plate. Kasi ang sarap talaga ng luto dun. So, ayun mga katsikahan. I-share ko sa inyo, itong air fryer, automatic off siya. No? Kapag gagamit kayo ng air fryer, ang sabi ng asawa ko, unahin yung temperature. No? Iset nyo muna, tapos siya kayong timer. Tapos malalaman nyo naman na luto na yung niluluto nyo kasi magri-ring naman yung, yung timer. Kumbaga magbe-bell siya. Tapos, halimbawa, nasa kalagitnaan kayo, sinet nyo ng 200, tapos 150, gusto mo siyang buksan. No? Hindi, hatakin nyo lang yung, yung pot, yung handle ng pot, automatic magbubukas na siya and automatic natitigil yung air fryer. So, yun, pwede nyo baliktarin yung pork chop or kahit anumang niluluto nyo. Tapos, balik nyo ulit, magko-continue siya ng, ng cooking time niya. Okay? So, ayun. Nung first time ko palang ginamit tong air fryer, inano ko pala siya, nilinisan ko muna. Pero,
tubig na may sabon, liquid yung ginamit ko. Tapos, hindi ko masyado siyang kinuskus. Tapos, ang ginamit ko, hindi yung hard part ng hindi steel wool, hindi yung parang hard part ng sponge. Kumbaga, yung malambot lang. Para, hindi rin hindi rin magasgasan. Kasi, yung pot na yan, non-stick din siya. Okay? So, ayun. Kapag nagluluto pala kayo, huwag yung hawakan yung buong air fryer kasi mainit siya. Mainit talaga yung air fryer kasi malamang gumagana siya, 'di ba? Tapos hindi niyo naman kailangan talaga lagyan ng oil 'yan kasi yung niluluto niyo meron naman siyang sariling oil. Pero nasa sa inyo 'yan kung gusto niyo patakan or pahiran ng oil kung ano man yung niluluto niyo. Okay lang din naman 'yun. Tapos kapag gagamitin din siya, ilagay siya sa flat surface. Meron naman siyang paa. So, okay na yan. Pero ako ginagawa ko kasi pinapatong ko siya doon sa tiles. So, ayan. Tapos kapag tapos niyo magluto, huwag niyo agad hugasan. Palamigin niyo muna. I-cool down niyo muna. Lagay niyo muna sa isang tabi yung air fryer niyo. Tapos kapag katuyo na, malamig-lamig na, pwede niyo nang linisan. Ganon. Ayan. Tapos kapag halimbawa nagluluto pala kayo, tapos halimbawa 150 degrees, 150 degrees, tapos naka 15 minutes kayo, tapos napansin nyo natapos yung timer, hindi pa siya luto, pwede nyo naman i-recook ulit yun. Dagdagan nyo lang siguro mga 5 minutes or 10 minutes, depende sa niluluto nyo hanggang maluto. So, ganun siya. Ayun lang naman mga kachikahan. Ayan. Tapos, halimbawa naman na, you can also turn off the product manually. To turn it off, please rotate the temperature knob, control knob to 0. So, sa temperature nyo siya papatiin. Pero, hindi ko pa na-try yan kasi na-try ko lang talaga. Talagang tinatapos ko yung oras nung cooking time. So, ayun lang mga kachikan. Wala namang masyadong ako sasabihin about sa product na to. Masabi ko lang na sa murang halaga, okay siya, nagagamit, tapos maayos, satisfied naman ako sa mga naluto kong pagkain dito sa air fryer na to. So, if gusto niyo ng product, link nandiyan po sa description box. So, ayun lang mga kachikahan. That's it for today's video. I hope you enjoy watching. And if you do, please don't forget to hit the thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you again on my next vlogs. Bye!